traidor ngang tunay si Tito Soto. Dahil ang retired Sergeant at Arms na si Rene Samonte, nilaglag na si Tito Soto. Pero bago tayo tumungo dyan, ay panoorin muna natin ang video na kung saan itinanggi at hugas kamay si Tito Soto sa nangyaring kaguluhan kahapon sa Senado. Panoorin natin ito. May I be allowed to lay to rest this particular issue as far as I'm concerned? Because I have been mentioned in media by members of the Senate that as Senate President daw, pinayagan ko daw yung word na ginamit is pinayagan ko daw yung NBI na pumasok dito. May sinasabi nagpakain pa, yung mga ganon. Let the records, speak for itself. Ito muna sa akin. Anong record yan? Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. Alam mo na pala eh. I said, simply, I said, coordinate with OSA. As simple as that. Why? I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. It was simple as that. Yeah. Kaya, hindi pa pwede, little did I know that, Senator De La Rosa, after 7 months of not being here, will suddenly come. Kaya, ganun kasimple lang yung sinabi. Coordinate with the OSA. So, put that to rest. Baka ang iniisip kasi, ang narinig ko, sa intindi ko, pati ang tanong ng media sa akin, pinayagan ko lang lahat yan nangyari na yan. Kung saan sinasabi ganun eh. If I had known that he was coming, if you informed me that he was coming, I would have had a different perspective. Like what happened with the CIDG when they issued a subpoena to Senator De La Rosa's office. Simple. Walang issue, walang problema. Pinadala lang. Ganun lang sana, Mr. President. I would not be remiss of anything. And definitely, I will not be guilty of obstruction of justice. Palasot pa si Soto. Like for example, in the case of Senator Trillanes, I was majority leader. And when he was holed up in his office for I think about 1, 2 days, 3 days. But when he was issued and he was showed the warrant of arrest, sumama siya. Binasahan siya ron mismo sa opisina niya eh. In the case of Senator De Lima, when the warrant of arrest came and she was here, ang pinakiusap lang niya, doon sa bahay siya arestuhin para kumahanda siya ng damit at makapagpaalam. Philippine court kasi. Dito naman sa Senate, alam naman natin yan. Oh, by the way, when I said coordinate with this OSA, they know the rules. Yun pa ang binanggit ko. Exact wording ko yun, Mr. President. For the record, so that we can put this to rest already. Makapagtrabaho na tayo, kasaan na pupunta usapan. Nagmamalinis? Naghugas kamay? Doon pa nga lang sa sinasabi mo, Tito Soto, na nakapag-usap pala sa'yo ang NBI, aarestuhin ng NBI. Imposible naman na hindi mo alam na pupunta dyan si Trillanes. At bakit makikipag-coordinate sa OSA kung alam mo ang rules? At bakit makikipag-coordinate doon sa OSA kung alam mo na hindi pala pupunta sa Senator Bato? So doon pa lamang, meron ka ng clue, meron ka ng hint na pupunta pala sa Senator Bato. So, ibig sabihin, alam mo na darating si Senator Bato. From that moment na nakipag-coordinate ka sa NBI. Ano ang sabi mo noon? Walang senador. Wala kang papayagan na senador na maaresto sa loob ng Senado. Talaga lang wala kang alam na hindi darating si Senator Bato. Pero ang sabi mo, makipag-coordinate sa OSA. So, alam mo na, may hint ka na darating si Senator Bato. So, dun pa lang talagang gusto mo na mapigilan si Senator Bato na makapasok sa loob ng Senado. Kasi alam mo na, napapaltan ka na bilang Senate President. Huwag nga kami, Tito Soto. At ito speaking na nilaglag na siya ng retired Sergeant at Arms. Ayon sa balita ng Pinoy Showbiz mula sa Facebook, ang sabi ng kanilang post, traidor si Soto, retired Sergeant at Arms Rene Samonte. Inilaglag na si Soto
pagpasok ng NBI sa Senado. Alam ni Soto pero hindi pinaalam sa mga senador. Inamin ni newly resigned Senate Sergeant-at-Arms retired Major General Rene Samonte na personal umanong iniharap ng National Bureau of Investigation or NBI kay dating Senate President Tito Soto ang warrant na may kaugnayan sa International Criminal Court laban kay Ronald Bato de la Rosa noong May 11. Ayon kay Samonte, dakong 2:00 ng hapon nang ipinakita ng kinatawan ng NBI ang naturang warrant kay Soto sa gitna ng tumitinding tensyon sa loob ng Senado. Inihayag din niya na nakipag-ugnayan na umano sa kanya ang NBI simula pa 7:00 ng umaga, kaugnay ng planong pagsisilbi ng warrant laban sa Senado. Ang revelasyong ito ay lalong nagpainit sa usapin hinggil sa naging koordinasyon ng mga otoridad at ng Senado kaugnay sa umanay operasyon laban kay De La Rosa. Sa ngayon, wala pang opisyal na pahayag si Soto hinggil sa naging pagkakasangkot niya sa naturang usapin. So ayan, Tito Soto, galing mismo kay retired Sergeant-at-Arms Rene Samonte. At parang sa sinasabi ni Tito Soto, parang may conflict, parang hindi tugma yung kanyang mga paghuhugas kamay ngayon sa nangyari kahapon sa Senado. Pero ito logic lang. Kung ipinaalam ni Tito Soto agad-agad sa mga kapwa niya senador na mayroon palang warrant of arrest si Senator Bato, edi malamang si Tito Soto pa rin ang magiging Senate President kasi nagkakaroon siya ng pagpapahalaga at respeto sa kanyang kapwa senador. Kumbaga meron pa rin siyang pagmamahal sa kanyang kapwa senador kahit meron ng warrant of arrest mula sa ICC ang kanyang kapwa senador. Kaso hindi niya sinabi. Nakipag-usap sa NBI at makikipag-coordinate pa sa OSAA. So parang meron talagang tinatago si Tito Soto at meron talagang naganap na pagtatago kasi hindi sinabi ni Tito Soto At meron din talaga sigurong nagsabi kay Senator Bato na mayroong warrant of arrest siya mula sa ICC. Kaya't nagmadali na ito papasok sa Senado. O kaya siguro ngayon nabago ang ihip ng hangin. Kasi kung meron nagsabi kay Senator Bato na kumbaga wala pa man din si Senator Bato sa Senado, sigurado magdadalawang isip si Senator Bato na pumunta doon sa Senado. Kaso wala. Kumbaga naandoon na. No choice si Senator Bato kundi pumasok na sa loob ng Senado. Kaya lang, nung naandoon na si Senator Bato, ayun, nagkabulagaan na. Biglang napalitan na ang liderato sa Senado. At biglaan ang pangyayari na napalitan ka na, Tito Soto, dahil sa iyong paglilihim sa kapwa mo pa naman senador, kapwa mo pa naman Pilipino. Tapos ngayon sasabihin mo, hindi mo alam ang mga nangyari kahapon. Wala kang alam. Ang sinabi mo lang, nakipag-usap ka sa NBI. So meron talagang naganap na pag-uusap. Masabi mo, hindi mo pinayagan. Masabi mo makipag-coordinate sa OSAA. Ganun na rin yun. Ang point dito, hindi mo sinabi sa kapwa mo senador na mayroong mga magaganap na ganito, mayroong mga aarestuhin na kapwa mo senador, may NBI na pupunta. Yun ang point dito. Ang point dito, Tito Soto, nagtaksil ka sa kapwa mo senador. Kaya ngayon, parang demonyo na ang tingin sa'yo ng taong bayan. Kaya't yung paghuhugas kamay mo ngayon, wala na. Hindi na yung matatanggap ng taong bayan. Kitang-kita na ang nangyari kahapon na kaganapan, na kaguluhan sa Senado, na ikaw pala ay may alam sa mga pangyayaring ito, na ito ay hindi mo na maitatanggi pa kahit ano pang hugas kamay mo ngayon. Kung kayo bang tatanungin, maniniwala pa ba kayo sa itinatanggi ngayon ni Tito Soto sa kanyang paghuhugas kamay sa nangyari kahapon sa kaganapan sa Senado? Ano ang inyong opinyon? Abay, ishare mo na ang video na ito. Mag-iwan ng comment at like dyan sa ibaba at magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.